Hi guys, good evening. So, good morning na pala. So, welcome to the Blue Room once again. And this is our first, or I should say my first, video blog for the year 2009. And this is about, the Blue Room. So, kumusta na kayo? I hope that you're okay. Ako'y okay naman. Nakita nyo? May bago akong hairdo. So, medyo mainit na eh. Summer na. So, kailangan magpagupit ng konti. Konti lang. Yeah. And so, matagal na rin ako hindi nakapag-video vlog. So, na-miss ko tong ginagawa kong to. Pero ngayon, mukhang may nahanap ako magandang topic na karapat-dapat lang naman natin i-video vlog. And this is not just about, yung mga paborito nating talakayin, tulad ng mga manyakis. Tapos na natin yon. So, ngayon tatalakayin natin ay tungkol sa, generally speaking, it's all about our favorite hobby, cosplay. Yeah. You know, alam nyo, nung ako'y naglalaro pa ng airsoft games dati, meron kami tatawag ng mga zombie. So, kung naglalaro kayo ng airsoft game, alam nyo kung ano yung mga zombie. Ang mga zombie ay yung mga airsoft players na basically hindi sila sumusunod sa rules ng game. So, or pag nabaril sila, hindi sila nagsasabi ng hit. Kasi sa airsoft, if you're familiar with airsoft, kapag nabaril ka, you should raise your hand and then say, I'm hit. And then out ka na. Eliminated ka na. Pero merong mga taon talaga matitigas ang bungo na kahit ilang beses mong tamaan, kahit ubusin mo sa kanila isang magazine ng baril mo, sabi na, hindi ako hit. Yung mga ganun. Parang ang lumalabas tuloy yung airsoft game, hindi sa maging gentleman's game, nagiging parang larong bata na, ay, patay ka na eh. Patay ka na, nabaril na kita. Hindi pa ako patay, ikaw patay na. Parang ganun. Well, ngayon naisip ko na sa cosplay din pala may ganun. Yeah. So, it's really sad na meron din pala mga ganun na cosplayers na hindi marunong sumunod sa rules, or sabihin natin na wala silang, layman terms, walang urbanidad. Okay. So, mula sa term ni Mr. Bayani Fernando, ng chairman ng MMDA, yung ibang cosplayer talaga, nakakalungkot, pero wala silang urbanidad. Case in point. Sige. Magbigay tayo ng example. Okay. So, itong mga cosplayers natin, yung iba dyan, guys, please naman, ayusin nyo naman yung etiquette nyo pagdating sa con. Okay? Ganito. Halimbawa, pipila kayo, di ba, yung nagpapa-register. So, ayusin nyo yung pila. Okay? Kasi merong at times na masyadong maraming pila, may nagreklamo na ang tagal daw na mag-register, guys. Guys, yung mga marshals natin, intindihin nyo sila. Ang konti nila. Ang dami natin minsan. Lalo na pag malaking event. Diba? Austin Fest, 300 plus. Toycon, 300 plus. Cosplay Mania, 200 plus. Kita, ang daming cosplay. Buti kung mga 20 plus lang tayo, diba? Oh. Ayun, so kailangan natin yung mga marshal, makipagtulungan tayo sa kanila. Okay? Mabait sila. Huwag kayong mag-alala. Hindi, kung stricto man sila, kailangan nilang maging strict. Okay? Kailangan nilang pasunurin tayo dahil importante yun eh. Kasi may flow yung program. Kaso, ang problema, meron talagang mga cosplayers na medyo pang pasaway talaga. So, halimbawa, call time, 4 o'clock. 4 o'clock na, nasaan yung, nagtatawag na yung marshal, cosplayer number 12, nasa na? Asa na? So, yung marshal, nagsisigaw na, cosplayer number 12. Wala pa yung cosplayer number 12. Nasaan? Nagliliwaliw, nakipag-photography. Hindi ko sinasayang masama na mag-iliw-aliw, tapos mag-photography. Pero, guys, pag call time, please, call time na. Okay? Let's go to the rules na hindi, kasi pag sumali kayo sa cosplay competition, may pinipirma kayong waiver. It means na kailangan yung sumunod sa rules. Okay? Yun ang pakiusap ko, guys. Kasi, nakakarinig na ako na madalas magreklamo sa akin yung mga marshals na minsan na-overwhelm sila dahil sa, kulang sa manpower. Okay? So, kulang sa manpower. Ilan ang marshals sa con, di ba? At least,
Hindi higit ng 10. Ilan tayong cosplayer? Napakarami. 'Di ba? Hindi ayos yung ratio. So yung guys, just follow the rules. At ito pang isa, yung mga cost strippers dyan. Now, I didn't say na, hindi ko sinabi na masama mag-cost strip. Ako nag-cost strip din ako eh. Pero guys, ilagay natin sa lugar. Kasi alam natin na, porket cost stripper tayo, hindi tayo abide sa rules. So, outside tayo sa rules, di ba? Hindi yun excuse para gawin natin lahat ng gusto natin gawin. Okay? Ganito, last tag ko, merong nakarating sa akin na merong mga nagreklamong mga establishments dahil meron daw mga cost strippers na or cosplayers or cost strippers, sige, lahatin na natin na nagbablock ng kanilang establishment. Which is, guys, fair lang. Kasi, hindi naman talaga tayo belong dun eh. 'Di ba? Nakikigamit lang tayo ng lugar. 'Di ba? Sipin nyo, atin ba yon? Hindi naman, 'di ba? Public place yon. Tsaka yung iba dyan na mga cost strippers, cosplayers. Guys, you don't own the freaking place, okay? Yung place na yon, public place yon. Kasi iba dyan, parang sila may-ari, umuupo sa gitna ng lobby. O, di ba? Asan ang urbanidad doon? Di ba? Uupo kayo sa gitna ng lobby pag gagawin nyo parang piknikan yon. Tapos pag sinita kayo ng guard, kayo pagalit. O, di ba? So, yun lang guys, pakiusap ko lang, medyo ayusin natin yung gawa natin. Alam niyo yung cosplay, napakaganda niyan eh, napakagandang hobby, napakasaya, yun na, masaya pero magulo, pero, yun nga. Pero guys, there's still rules, you know, we have to follow rules, and we have to follow a proper cosplay etiquette. Okay? Especially yung mga, yan nga, sinabi ko na nga, yung mga costrippers, ayusin naman natin. Lumugar tayo, okay? Halimbawa, nasa isang lugar tayo, halimbawa yung Mega Mall. Kung kailangan lang natin doon sa may venue lang, doon lang tayo. Kung lalayo tayo, tapos, halimbawa, halimbawa, sinita or, huwag tayo magalit. Dahil nakikihiram lang tayo ng venue, hindi atin yun. Okay? Nakikihiram lang tayo. So, kung sitahin man kayo nung guard, halimbawa, talagang kasita-sita kayo dahil kakaiba yung suot nyo eh. Di ba? Kakaiba. Kakaiba yung suot natin. Kakaiba tayo. Talagang sisitahin tayo. Mangyayari yun. Wala tayong magagawa doon kasi kanila yung mall eh. Pinaprotektahan lang nila yung yung mall mismo. So, kailangan lang ng Although I admit, sometimes medyo over na sila. Tulad sa MOA, di ba? Sa Mall of Asia, grabe grabe yung mga secure doon eh. Pero guys, yung most of the time, they're just doing their job. Utos sa kanila yun eh. Wala tayong magagawa doon. Huwag natin ipilit yung gusto natin. Okay? Maliwanag yan, di ba? Okay. So sana guys, makinig kayo. Sana guys, kumbaga, huwag nyo mamasamain yung sinasabi ko. Dahil, ito para lang sa inyo. Kasi, sino ba nagmumukhang masama? Diba? Sino ba nagmumukhang tanga? Kayo din eh. Tayo rin. At hindi lang kayo. Buti kung kayo lang. Naapektuhan yung buong cosplay, community o yung hobby. Naapektuhan. So guys, ayusin po natin next time. Okay? So, yun. And another thing, guys, cosplay is just for fun. Ito, paulit-ulit na lang ako para na ako sirang plaka eh. Cosplay is just for fun. It's just a hobby. Okay? Huwag nating seryosohin. Pag natalo, okay lang. Di ba? Pag natalo, okay lang. Bawi sa susunod. Pag natalo ulit, okay lang. At least nag-enjoy ka. Makipagkaibigan ka, makipag-socialize kayo. Hindi yung sisiryosohin niyo yung cosplay. Hobby lang yan. Okay? Marami pang ibang bagay na dapat seryosohin dyan. Kesa dyan. Diba? Pag-aaral nyo yung seryosohin nyo. Trabaho nyo seryosohin nyo. Yung cosplay, hobby lang. Use cosplay as a way to get, on top. As a way to succeed. Not as a way to drag you down. Wag tayo magpakababa. Alam natin matataas ang pinag-aralan natin. Hindi naman sa lahat, pero most of us
alam natin nakapag-aral, nakapagtatrabaho ng maayos, nakapagtatrabaho ng marangal, kagalang-galang. So, wag nating iput down yung sarili natin. Okay? So, ayun lang. Meron pa pala akong kailangang sabihin, pero I think wala ng oras pansamantala. So, babalik ako. Merong part 2 to at meron ako kailangang, well, sabihin. Tukol naman to sa mga cosplayers na tulad ko. Okay? So, guys, this is Gene again. Welcome to Blue Room, and Blue Room signing off. So, adios.